For today's episode ay lilibutin natin ang napakagandang lalawigan ng Bataan. Pero bago natin tuluyang libutin ng Bataan, ay mag-overnight camping muna tayo dito sa Malaparaisong Beach Campsite na matatagpuan lang sa Morong, Bataan. So tara, samahan niyo ako sa first day ng aking Bataan adventure. Umpisa na natin ang biyahe. Good morning sa inyo mga kabalen. So welcome again sa another episode. So ang biyahe natin ngayon, i-explore natin ang ganda ng Bataan. Iikutin natin yung halos kabuuan ng Bataan at papakita ko sa inyo ang mga tourist destination na pwedeng puntahan dito sa may napakagandang lalawigan ng Bataan. Pero sa ngayon, ang first day natin ngayon, bali mangyayari is 2-day ride ito. Bali yung first day natin ngayon is magka-camping muna tayo dito sa may Morong, Bataan, sa may tinatawag na Blue Turtle Cove, na isang campsite na mura pero napakagandang campsite dito sa may Bataan. So time check natin, eksaktong alas 11 ng umaga. So pinili kong tanghali akong rumide out since na malapit lang naman itong ating biyahe. Nasa almost 76 kilometers ang ating distance na ating babaybayin. And meron itong 1 hour and 54 minutes na travel time. At dadaan tayo dito sa may Porac, Pampanga hanggang makarating tayo ng Bataan. Tapos papasok tayo ng Olongapo. Then tatagusin natin yung Subic papasok ng Morong, Bataan. So doon tayo dadaan since na mas malapit yung rutang yon kumpara dun sa may Balanga. Kasi pag sa may Balanga is magiging out of way yung biyahe natin. So ito kinagandahan is magiging loop talaga siya. So biyahe muna tayo, diretso tayo ng Olongapo City. So excited akong ipakita sa inyo yung mga nakatagong ganda, mga tourist spots, mga tourist destination na pwedeng puntahan dito sa may lalawigan ng Bataan, which is napapalibutan itong lalawigan na ito ng mga kabundukan at ng mga karagatan. Kaya napakaganda at napakasinik ng mga spots at mga destinations dito sa lalawigan na ito. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung full setup ni Osang sa biyahe natin ngayon, kasi naka-camping setup tayo ngayon. May dala tayong mga tents, mga upuan, mga lamesa na pang-camping dahil enjoy natin ang araw natin, ang ating first day sa ating Bataan adventure dito sa may Blue Turtle Cove. Gagawin nating relax, payapa at napakagandang pag-stay dito sa may napakagandang campsite dito sa may Bataan. Sana ipagbigyan tayo ng napakagandang panahon sa biyahe natin ito at sa pag-stay natin ngayong araw sa may Bataan, dahil patapos na ngayon ang buwan ng Mayo. Hudyat ito na papasok na ang tag-ulan o yung rainy season sa ating bansa. Kaya nagkakaroon ng mga manakanakang mga pag-uulan, lalo na pagdating ng hapon sa mga iba't ibang mga lalawigan ng ating bansa. At para mapuntahan natin ng maayos at makumpleto natin yung mga itinerary natin, yung mga destinations na ating pupuntahan sa ating biyahe. Ilang saglit lang is narating na natin itong huling bayan dito sa Pampanga. Bago natin marating ang Bataan o yung lalawigan ng Bataan, ito ang bayan ng Florida Blanca, Pampanga. So tatagusin lang natin ito hanggang marating natin ang Dinalupihan, Bataan. Okay, so ilang sandali lang pagkadaan natin sa may bayan ng Florida Blanca, palabas na tayo ng Pampanga. Nandito na tayo sa may San Simon, Dinalupihan, Bataan. Okay, approaching na tayo ng Arco
ng Olongapo City, Subic, Zambales. Welcome to Olongapo City. Kakadaan lang natin dito nung daang kalikasan tayo pauwi. Dito tayo dumaan. Town proper na tayo ng Olongapo City. Ito na yung Olongapo City Public Market. Grabe, ang init. Anong oras na ba? 12:30 na tanghali. Dito na tayo pinadaan ni Google Maps sa may tapat ng SM City Olongapo. Mas mabilis nga yung ruta kung saan ako pinadaan ni Google Maps, kung saan dumaan tayo sa may tapat ng SM City Olongapo, kung saan di na tayo dadaan doon sa may napakaraming first stop first go. Nandito na tayo kaagad papuntang airport. Dito pa lang bubungad na yung mga napakagandang tanawin. Tapos dito yung mga parang imbakan ng mga binibenta mga heavy equipments, mga trucks. Sumisilip na yung mga kabundukan na ating pagdadaanan ngayon tsaka bukas, paikot ng Bataan. Ito na yung airport. Grabe, tingnan nyo yung background ng airport. Oh, napakaganda. Napakadaming bundok sa likuran niya, tapos may dagat pa sa likuran, no? Ito na yung daan pa Morong, Bataan. Okay, dito na magagandang ruta papasok ng Morong. Maraming puno na kalsada na medyo may pagkaahon-ahon yung ruta. Malapit na lang pala yung pupuntahan natin. In 12 minutes na lang pala mararating na natin yung Blue Turtle Cove. Nasa 8.8 kilometers na lang nandun na tayo. Sakto lang pala yung dating natin, mga alauna. Ayan, so pagdating dito makikita nyo may mga signages, yung Anvaya Cove. Kakanan tayo dito. Ito yung papunta sa may Blue Turtle Cove. So dito muna tayo pupunta. Actually Morong na rin itong Blue Turtle Cove. So pagkakanan natin makikita nyo sa mga puno na may signage ng Blue Turtle Cove. So kakanan tayo dito. Ayan, kakanan tayo dito. Grabe, napakalilim dito. Ang daming puno. Dating dito merong gate. Dito na tayo magbabayad ng ating entrance fee. Overnight po. Wala po yata masyadong nag-camp ngayon. Weekdays wala na. Magkano lahat babayaran pag overnight? 250. Tapos wala na nung ibang babayaran. 24 hours na po. Ayan, so nandito na tayo sa may Blue Turtle Cove. Ang kinagandahan dito pag mag-overnight ka is babayaran mo lang is 250 pesos. Wala nang iba. Even parking fee wala na. Okay, nakapagbayad na tayo. Hanap na lang tayo ng magandang spot na pag-stayan natin. Dito kaya okay na kaya dito? Ayan, so nandito na tayo sa may Blue Turtle Cove. So ipapakita ko muna sa inyo yung setup ngayon ni Osang. So nagpalit na ako sa kanya ng bagong gulong. Nag dual sport tire na lang ako, front and rear. Kasi majority kasi ng mga biyahe natin is more on road. Kaya ginawa ko siyang dual sport kasi may chances na mag off-road tayo para iwas budol. So yung sizes na nilagay ko dito is 110/90 by 17 sa harapan. Then 120/90 by 17 sa likuran. Then, meron ako ditong tank bag, magnetic ito. Dito nakalagay lahat ng aking mga gadgets. Ayan, drones, batteries ng camera, cash ko, papers, and iba pang mga abubot. So, waterproof ito. And then, meron ditong sariling kapote just in case na sobrang lakas ng ulan para hindi pumasok yung tubig. Tapos, meron tayong pannier bags na Moto Wolf. Hindi siya sponsored na bags. Binili ko lang to para may magamit ako. 30 liters, kabilaan yan. Dito nakalagay yung aking mga camping chair, table, kapote, napakasi, sleepers, tsaka yung tent nandito. Tapos sa kabilang side, sa may left side, nandito yung mga ice box ko, yung mga lutuan na gamit sa pag-camping. Tapos dito, pidala akong ipapakitang product mamaya na magagamit natin ngayon. Simula ngayon sa ating mga adventure
or sa ating pagka-camping. Dito rin yung aking mga iba pang mga gamit sa pagka-camping. Yun yung mga damit ko. And so yan lang si Osang. Simple pero maraming nagagawa. Ayan, so lumipat ako dito sa may dulo. Sa pinakadulo na ako ng Blue Turtle Cove. Kasi napakaraming tao dun sa may pinuntahan ko kanina. Tsaka ang ingay, daming speaker. Sabay-sabay nagpapatugtog. Dito mas payapa. Ang kaingay-ingay. May katabi naman tayo dito kasi di naman sila nagpapatugtog na music. Dito na tayo magpipitch ng tent. So, unpack muna natin tong bag. So gamit natin yung tent yung galing kay Brown Trekker Outdoors. Binigay na yung tent sa atin dati. Napakatahimik, sarap. Solo kong pesta dito. Minarinade ko na yung kakainin ko para sa dinner. Kaso ang problema, sobrang lakas ng hangin. Paano tayo magluluto ng ating dinner? Malakas masyado. Pero baka gawin ko na lang windbreaker ito kasi di ko nadala yung windbreaker ko. Baka dito na tayo magluto para maharangan natin yung hangin. Sobrang lakas talaga oh. So ito pala yung setup natin ngayon. Tayo na natin yung Brown Trekker na tent natin. So nalagyan natin ng ground sheet. Then yung outer layer. Then yung pinaka-net sa loob. Tapos meron tayong mini chair dito tsaka mini table. At dahil nakalimutan natin yung wind cover natin sa pagluluto. Ito yung mga lamesa ko tsaka yung cooler ko. Naging windbreaker. Instant windbreaker. Para makakain lang tayo. Kasi kung di natin gagamitin pang harang sa hangin to, hindi tayo makapagluto na maayos. After natin maluto tong kanin, luto na natin yung ulam natin. Nang maluto na ang pagkain, kumain na din ako ng hapunan habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin sa aking harapan. Ang Blue Turtle Cove ay matatagpuan sa Murohong Bataan. Nagbibigay ito ng tahimik na karanasan sa tabing dagat na may gintong buhangin at malalagong mga puno na nakapalibot dito. Na-appreciate ng mga bumibisita dito ang taglay nitong malinaw at kalmadong tubig ng karagatan. Perfect na perfect para makapag-relax kasama ang mga kaibigan o kapamilya.
Ayun, so kakatapos lang natin maligo and nakapagligpit na rin tayo ng ating pinagkainan. So nandito na tayo ulit sa ating camp, sa ating pwesto. So meron akong ipapakita sa inyo. Alam ko kasi maraming nagtataka sa inyo pagdating dito sa campsite na pinuntahan natin is walang mga electricity. Meron man doon sa banda sa may bungad, sa may harapan, pero pagdating dito sa may dulo, sa may pinakadulong parte nitong campsite is walang mga outlet na pwede nating pagsaksakan para ma-charge natin yung ating mga gadgets na ginagamit sa ating pagbablog. Kasi lalong-lalo na napakarami kong mga gadgets na ginagamit. Meron akong isang camera na ginagamit as main camera ko na nakalagay sa aking helmet. Meron pa akong isa pang camera na nakalagay sa handlebar ko na naka-front sa akin. At meron pa akong cellphone na ginagamit na pang navigate ko sa tuwing nagbibiyahe tayo. At meron pa tayong drone na may 3 batteries. Ang tanong kung paano ko ba may re-recharge yung mga batteries na dala-dala ko, yung mga gadgets na gamit ko para magamit ko sa susunod na araw. So meron akong papakita sa inyo, meron pinadala sa akin product para magamit natin sa mga adventures natin, para sa mga biyahe, sa mga upcoming adventure na ginagawa natin tulad nitong pagka-camping natin ngayon. So si Bluetti, pinadalan tayo nitong napakagandang portable power station. Ayan. So napakaliit, napaka-compact. Ito yung Bluetti EB3A na power station. So meron itong 600 watts and it can last 268 watt hours. So napaka-compact niya, pwedeng ninyong dalhin kahit saan, mapasasakyan man o mapamotor, pero lambay kasi medyo may kabigatan itong power station na ito. So design itong power station na ito, itong napaka-liit na power station na ito para sa mga moto camping at sa mga car camping. As you can see, napakaliit lang niya, nasa halos 8 inches lang yata itong haba niya, itong lapad niya. And then yung taas is nasa 6 inches. Tapos sa taas niya, meron tayong handle dito para madali nating mabitbit itong power station. And then sa harapan natin, nandito yung mga outlets natin. So meron tayong DC output dito sa may kaliwa. Nandito yung cigarette charger natin para kung sakaling nakasasakyan man kayo, hindi nyo na kailangan gamitin yung inyong cigarette charger ng mga sasakyan ninyo para syempre iwas drain din sa battery ninyo yan. At then meron tayong 12 volts na DC 10 amperes na outlet dito sa harapan na dalawa. And then meron tayong VV3A na dalawang USB port pang charge sa ating mga gadgets. At the same time, meron pa tayong isang USB-C Type C na 100 watts. So kung kailangan ninyo ng fast charging na outlet, pwede itong USB-C na 100 watts. Lalong-lalo na yung gamit nating mga drones is kailangan ma-charge na mabilis yun. Yung isang battery yata na nagko-consume ng 1 hour para ma-charge. And then meron pa tayong isang panel dito para sa ating light. So dito ang kinagandahan, meron pa siyang flashlight dito. Just in case kunwari nawala ng kuryente sa bahay, meron kang magamit na flashlight. Ayan, so meron siyang low, meron siyang high, and then meron siyang SOS signaling light, itong Bluetti. And then dito sa ilalim, dito natin siya i-charge. So ito yung input MPPT or 12 by 28 volts DC. Ito yung ginagamit sa solar panel. Hindi ko na in-unbox dito yung Bluetti power station natin since na nakamotor tayo. Is limited yung mga gamit na pwede nating dalhin. Since na malaki yung box nitong Bluetti, hindi ko na dinala. So sa box na yung kasama niya yung manual, syempre, instruction, tsaka yung warranty card. And then kasama din dun yung isang dito yung outlet niya para or yung input cord niya or cable niya para sa solar panel. Pwede nyong i-charge itong Bluetti power station gamit yung solar panel from Bluetti rin. So pwede nyong i-avail yun separate, pero meron na siyang kasamang solar charging cable dito sa box niya pag binili nyo. And then dito pwede nyong i-charge yung Bluetti nyo gamit yung 220 or 240 volts na saksakan sa inyong mga bahay. So ang kinagandahan niya, kung makakalimutan nyo man yung charging cable nitong Bluetti, is kahit saan pwede kayong gumamit ng 3 pins na charging cables. Meron ng mga appliances tulad ng microwave, yung computer, yung CPU, meron ganito. Basta may 3 pins na charging cable, pwedeng isaksak dito directly na sa outlet ng yung mga bahay. So dito meron din nakalagay na circuit protector na 220 volts. And then meron din isang output dito na 220 volts.
and 240 volts. So pwede yung isaksak dito yung mga chargers ninyo. So kapag bubuksan nyo itong Blue Yeti, long press nyo lang yung Blue Yeti and lalabas na dito sa kanyang screen. So dito sa screen nakalagay yung input. Dito naka-indicate kung ilang watts yung pinapasok niya kapag charge nyo itong Blue Yeti power station. And then dito kung ilang percentage yung battery nitong Blue Yeti. And then nakalagay dito sa ilalim kung ilang hours pa yung capacity nitong power station. And then dito sa output, pinapakita dito yung nilalabas niyang wattage na kunwari kung magsasaksak ka gamit itong mga USB port, yung USB Type-C na port or itong output na 220 volts is pinapakita niya dito kung gaano kadami or kung gaano kalakas na wattage yung nilalabas niya para mapaandar niya yung mga appliances na sinasaksak nyo dito sa power station. So dito, para makita nyo na naka-on yung DC output nyo, is click nyo lang ng isang beses, lilitaw na dito sa screen. Indicate na naka-turn on yung DC output nyo, or meron din siyang indicator dito na LED light na maliit na kulay green na indication nyo na naka-turn on yung DC output. Para buksan naman yung output na 220 volts, i-click nyo lang ng isang beses. Lalabas na yung AC output. Ayan. So pagpapatay nyo, one click lang mamamatay na yan. And so isa pa nagustuhan ko sa Blue Yeti power station na ito, kung yung cellphone na gamit ninyo is capable para sa wireless charging, is meron din itong si Blue Yeti power station. So meron siya dito sa itaas. Ayan. So ilagay mo lang dito yung phone mo para mag-charge yung unit. Ayan. So wireless, pwede ka na mag-charge ng inyong iPhone or any cellphone device na merong capability para sa wireless charging. So dito, try natin i-charge yung ating mga batteries ng ating mga gadgets. So as of now, naglalabas siya ng 5 watts sa ating wireless charging. Ayan, so ito yung battery ng ating drone. So since na may charge pa yung dalawang batteries natin, fully charged pa naman yun. Ito pa lang yung ginamit kong battery kanina na nagpalipad ako kaninang hapon. So i-charge na muna natin ito para balik natin yung nawalang karga na dahil sa paggamit natin kanina. So ngayon nagko-consume na siya ng 7 watts sa dalawang device na china-charge natin. Ayan, so meron tayong dalawang spare na GoPro batteries dito na nalobat na kanina sa biyahe natin papunta dito. I-charge na rin natin. So currently meron tayong 17 watts na pinapalabas dito sa ating Blue Yeti power station. So saksak na natin para ma-charge na natin itong dalawang GoPro battery. So currently meron tayong 24 watts na nadagdag, or kanina 17, ngayon naging 24 watts na siya. And so napakalaking tulong talaga nitong Blue Yeti power station, lalo na kapag meron kayong mga outdoor activities, lalo na kapag nandito kayo sa mga medyo remote area na walang mga power station or walang electric sources na mapagkukunan. So sa pamamagitan nitong napakaganda, napaka-compact at napakalaking tulong nitong portable power station ng Blue Yeti, hindi na tayo mamroblema sa pag-charge ng ating mga devices na ginagamit, lalong-lalo na tayo ay gumagawa ng mga videos kapag bumibiyahe tayo. So yung total weight pala nitong si Blue Yeti is nasa 10 pounds ang bigat niya. So di naman siya ganun kabigatan, saktong-sakto lang kung nagmomotor kayo. Ayun, so meron akong good news sa inyo. Merong upcoming sale si Blue Yeti sa June 6 sa Lazada. Ayan, so meron silang big promotion on Lazada on June 6. So binigyan tayo ng code ni Blue Yeti para may pamigay ko sa inyo kung interested kayong kumuha or mag-avail nitong Blue Yeti power station, lalong-lalo na kung kayo ay nandito sa mundo ng outdoor or camping, is malaking tulong sa inyo itong Blue Yeti power station. Binigyan tayo ng 5% discount ni Blue Yeti at meron tayong voucher code na pwedeng gamitin. Ilalagay ko na lang sa screen yung code para magamit ninyo at yung link ng Lazada store nila para magamit ninyo yung voucher code na binigay sa akin. So i-check nyo lang dito sa screen itong aking voucher code na binigay ni Blue Yeti para sa inyo, syempre, para makatulong ako kahit papaano na maka-discount kayo para maka-avail kayo nitong Blue Yeti power station. So napakalaking tulong talaga nitong si Blue Yeti, lalo na kung mahilig kayo sa outdoor activities. Check nyo na lang yung link, yung store nila ilalagay ko sa description nitong video
para pagdating ng June 6 is magamit ninyo yung aking voucher code para makalis kayo kahit papano at makabili kayo nitong Blue Yeti Power Station. So ito na siya ngayon, ongoing charging tayo ng ating mga devices. Grabe, ang ganda oh. Wow, dagat na sa harapan natin. Napakaganda po, Bataan. Hindi pa tayo nangangalahati sa biyahe natin, pero sold na yung biyahe natin. Grabe, napakaganda. Ibang klase ang Bataan.